Ito po, breaking news mga kababayan. Share ko lang po sa inyo. Puying Rimulya nakatakdang magsampa ng kasong plunder laban kay Sen Marcoleta. Ito, inanunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na nakatakdang magsampa ang Office of the Ombudsman sa kasong plunder laban kay Senador Dante Marcoleta sa loob ng linggong ito mga kababayan. Okay? Kasong plunder di Ibig po sabihin, nung nakaraang linggo na napapabalita mga kababayan na di umano, nag-aantay na lang ng warrant of arrest, itong si Senador Dante Marcoleta, anumang araw, anumang oras, isa-serve na, ay fake news pala lahat iyon mga kababayan. Okay? Hindi pa pala naisampa itong kasong plunder mga kababayan. Okay? Walang okay? Kaya ito, gumagalaw na po sila mga kababayan, talagang siguro nahihiya na po sila sa mga banat sa mga tao sa social media na nasaan yung kaso ni Senador Marcoleta. Kasi hinahamon itong si Matibag, pati itong si Ombudsman Rimulya na ilabas na kung merong warrant of arrest. At meron pang mga balita na nagkaaway-away, nagkatalo-talo diyan sa Krami dahil nagtalo-talo po sila kung sino po yung magsiserve ng warrant of arrest mga kababayan kasi di umano natatakot. Okay? Kaya ito na yung tunay na balita. Hindi pa naisampa yung kaso, magsasampa pa lang si Ombudsman Rimulya mga kababayan. Okay? Kaya ito, ang tanong po dito mga kababayan, ito po yung napakalaking tanong. Ombudsman Boying, nasaan na yung sinasabi mo na hinog na? Hinog na ang kaso ni Senator Joel Villanueva. Okay? Ang binansagan ngayon na makabagong hudas mga kababayan. Okay? Sabi mo hinog na. Pero hanggang ngayon, wala pang nangyayari. Okay? Ngayon, ang binalita nyo, at pilit yung kinukwento sa mga tao na hindi naman po dapat talaga ikwento ito. Dapat nito mga kababayan ay ginagawa. Okay? Ginagawa, hindi kinukwento. Yung sinasabi mong hinog na kay Villanueva, nasaan na yun? Okay? Nawala na, nalusaw na, kasi kwento lang. Okay? Ganun po yan mga kababayan. Kaya ito po yung galawan nila, kung sino po yung mga lumalaban sa katiwalian, sila po yung nakakasuhan. Yan po ang nakakalungkot mga kababayan. Kung sino yung mga magnanakaw, sila po yung pinoprotektahan. Kung sino yung nagtuturo sa mga magnanakaw, sila yung makakasuhan. Yan po ang nangyayari sa Pilipinas ngayon mga kababayan. Nakakalungkot na kumakalat na at lumalaganap na ang mga tiwali sa ating gobyerno. Okay? Kaya ito, kumusta na po? Ombudsman, yung kaso ni Martin Tambaloslos. Okay? Hanggang ngayon, wala. Kay Boy Kilay Escudero, nasaan na? Wala. Kay Judas, nasaan na? Sinisingil na ngayon ng mga tao, hanggang ngayon wala na. Simula nang bumaliktad ang mga Judas, wala nang balita. Wala nang balita sa kanilang kaso mga kababayan. Kaya ngayon, itong galawan nila ay sa mga kalaban, gaya po ni Senator Marcoleta. At ito pa, may nagpapakalat pa po ng fake news mga kababayan. Ito fake news, kaugnay po dito sa kay Senador Marcoleta. Isa po ito sa mga plano po talaga na ginagawa ng mga kalaban mga kababayan para lang sirain itong si Senador Marcoleta. Ito po, basahin ko lang. Marcoleta, hindi niyo ako magagalaw basta-basta dahil malakas ang kapit ko. Nasa likod ko ang mga INC. Poprotektahan nila ako. O, di ba?
So, ito kung ikaw ay kaanib sa Iglesia ni Cristo mga kababayan, madali mong makita na madali mong malalaman na fake news ito mga kababayan. Kasi hindi ugali ng isang Iglesia ni Cristo na ipapahamak niya ang kanyang mga kapatid. Hindi po ugali ng INC yan mga kababayan. Kahit kami mga vlogger, nagsasalita kami sa aming YouTube channel. Tapos kapag nakasuhan kami, hindi namin idadamay yung mga kapatid sa INC, yung Iglesia ni Cristo, mga kababayan. Hindi po ganun. Okay? Hindi po kami hihingi ng tulong na tulungan nyo kami dahil kinasuhan kami. Hindi po. Ito, ginawa namin ito, kaya paninindigan namin ito. Hindi namin idadamay ang kapatiran sa Iglesia ni Cristo, mga kababayan. Ganun po ang isang Iglesia ni Cristo. Ganun ang ugali ng isang Iglesia ni Cristo, mga kababayan. Okay? Kaya kung Iglesia ni Cristo ang babasa nito, madaling malaman na fake news mga kababayan. Hindi maniniwala ang isang tunay na Iglesia ni Cristo sa ganitong klaseng post mga kababayan. Kaya ang nag-post pa naman ay itong galing sa Solid North News Media na may 320,000 followers mga kababayan. Okay? Ganito kalaki yung followers po niya mga kababayan. Tapos fake news ang pinapakalat. Kaya hindi po maganda mga kababayan. Makapanira lang ng tao, ginagawa po nila para linlangin at lasunin ang utak ng mga Pilipino. Pero hindi po ninyo magagawa yan. Hindi po ninyo magagawa. Kilala na po namin si Senador Marcoleta. Talagang naglilingkod ng tapat yan. Isang matapang na senador na handang makulong, handang mapahamak. Ano man ang mangyari, ipaglalaban ang kapakanan ng mga Pilipino. Ganon ang isang tapat na naglilingkod sa bayan. Okay? Mahal niya ang bayan, mahal niya ang kanyang kapwa Pilipino. Hindi siya papayag na nakawan at putuin ng mga salbahing mga politiko, mga kababayan. Kaya, sige, bahala kayo kung anong gusto nyo. Kung gusto nyong ikulong talaga si Senator Marcoleta, sige, kasuhan nyo, maglabas kayo ng warrant of arrest. Tingnan natin kung ano ang mangyayari. Okay? Kasi kung makikita namin na medyo hindi dumaan sa tamang proseso, ay hindi naman papayag ang mga kapatid pag ganun. Wag, idaan nyo lang sa tamang proseso. Okay? Idaan nyo sa tamang ebidensya para payapa ang pag-aresto nyo kay Senador Marcoleta. Malinaw po ang sinasabi ni Senator Marcoleta na sasama po siya kung may warrant of arrest. Ganun po yan. At hindi po manggugulo ang INC. Huwag lang kayong gumawa ng kalokohan. Okay, ganun lang yan. Okay? Pero para sa akin, yung kasong isasampa ninyo kay Senador Marcoleta, isa po yung gawa-gawa. Gawa-gawa po yan. Hindi po kami naniniwala na plunder po yan. Hindi po yan galing sa kaban ng bayan. Okay? Kaya baluktutin nyo man ang mga batas at marami pa kayong kakampi na ipinagpipilitan ninyo na talagang plunder ito. Mga abogado na nagsasalita na parang nasiraan na pilit mudmud sa mga tao na plunder yan. Wala nasa katangahan po yan. Okay? Kaya yan po ang aking reaksyon mga kababayan.